Okay, magandang umaga po sa ating lahat, no? Pag-usapan natin itong mga bagong developments sa nangyari kanina dito sa mundo ng politika, no? Ito, pinakabago at pinaka-fresh na update patungkol po sa impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Ang Senado raw ay naghahanda na sa posibleng impeachment trial kay VP Sara. Okay, so tayong mga taong bayan, kahit disgusto tayo dyan sa impeachment complaint laban kay VP Sara, ay i-assume na natin na magkaroon po ng hearing sa Senado. At ako, very confident ako dyan na mananalo si VP Sara dyan sa impeachment hearing dyan sa Senado. Okay? Abang-abangan natin yan. Ipapakita ko yung balita na yan mamaya at magre-react tayo. Pangalawa nating pag-usapan ngayon sa vlog na ito ay legal experts nagsasabi dapat linawin ang dahilan ng pagkakakulong ni Zaldico sa Prague, sa Czech Republic. Kasi po usap-usapan na hindi raw totoo na nahuli talaga itong si Zaldico. Maraming nagsasabi nagsisinungaling raw itong si BBM. Gaano ba ito katotoo? Mamaya malalaman ninyo yan. At ito, sabi pa dito, high-level coordination team ipapadala sa Prague para tutukan ang pagpapauwi kay Zaldico. Yan ang sabi nila. Di nagtatanong ang taong bayan, ano ba ito, pautot sa gobyernong ito, pakitang tao ba ito, no? Na they are really serious about it in getting Zaldico na mapapapunta siya dito sa Pilipinas. Mamaya malalaman natin 'yan. Okay? Dito sa vlog na ito. At sabi pa dito, karamihan sa mga witness na umiyak, sinungaling. Yan ang sabi ni Jason Sa. Kasi yung nangyari kay Madriaga, yung paiyak-iyak ni Madriaga, hindi yun umubra kay Jason Sa. Maganda itong vlog ni Jason Sa, no? Kasi kung maalala po natin, ang dami nang umiyak eh. Yung babae, yung dating trabahante ba yun ni former President Duterte sa kanilang local government ay umiyak rin. Yung yung mga sino yung mga sa panahon ni former President Duterte uh, na may nagsasabi sa intelligence ni former President Duterte, si Parohinog, tapos doon naman sa isa, no, ay yung mayor, yung isang mayor na self-confessed drug lord. Umiyak rin doon sa House of Representatives, parang pare-pareho lang yung script nila, di ba? Kung matatandaan natin, di ba? Yun po ang sabi ni Jason Sa. Dito lang yan sa vlog sa Donmar TV. Yan po ang ating pag-uusapan. Like and share dito sa ating vlog para aabot ito sa malawak na taong bayan. At sa mga first time lang dito nanonood sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe at updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? So, subscribe na po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Okay? So, heto, unahin muna natin itong Senado. Handa na raw sila sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Ito, pasok. Samantala naghahanda ng Senado sa posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment ni VP Sara. Ang Senado ang tatayong impeachment court. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, ano mga paghandang ginagawa ngayon sa Senado? Chigi, mismong si Senate President Tito Soto ang nagsabi na nag-uusap na sila ng mga miyembro ng majority bloc ng Senado kaugnay pa rin nga sa posibleng pag-akyat ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Sakaling mangyari kasi yan, tatayong Senator Judge ang mga senador. Kaya naman nagpatawag na ng isang simpleng dinner si Senate President Soto para mapag-usapan daw ano ang expectations ng mga kapwa senador oras sa tumayo silang Senator Judge dyan sa impeachment trial na yan. Mismong sa Senate President Tito Soto ay ongoing na raw ang paghahanda
Nagtitake siya ngayon or undergoing siya ng mga crash course kaugnay ng rules of court dahil inaasahang siya ang magiging presiding officer oras na magsimula yung impeachment trial na yan. Kabilang sa mga dumalo sa meeting na ipinatawag ni Senate President Soto, meeting hindi caucus ha, simple dinner and meeting lang ito, Jiggy. Ilan sa mga dumalo sa Senate President pro tempore Ping Lacson, Senator Swen Gatchalian, Senator G.V. Ejercito at ayon sa kanila kabilang sa mga napag-usapan yung kanilang pakikipag-usap din, paghingi nga ng advice mula sa mga legal luminaries, dating justices ng Supreme Court para talagang brief sila sa mangyayari at ano yung mga rules of court na talagang i-observe dyan sa impeachment trial na yan. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, ang sinasabi niya dapat physically ay prepared sila, lalo sa mga natanungan daw niya ng mga senador na nagsagawa ng impeachment trial noon, one-two-sawa talaga ang oras niyan. At kung talagang mangyayari na alas 3 ng hapon ng simula, posibleng umabot yan hanggang alas 8, hanggang alas 10 ng gabi, Jiggy, yung impeachment trial na yan. At sa ngayon, ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo ay pinapaaral na niya sa kanyang legislative team yung mismong, ano bang laman ng kaso, nung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ano yung sino-sino yung mga witnesses, ano yung depensa so far ng kampo ni VP Sara, Jiggy. At paano magiging sistema kung ganun kahaba yung oras na ubusin nila? Paano, halimbawa, yung sa Blue. Ako sa totoo lang, nakapagtataka, bakit may emergency meeting dyan? Hindi raw formal na meeting. Ang tanong ko lang kay Soto wag kayong pinangunahan. Nagdududa lang ako pasensya na. Tito Soto, may tumawag ba? May utos ba galing sa Malacanang? O nagtatanong lang ako kasi po, parang naghahanda na raw. Yang paghahanda na yan, hindi ba kaya impluwensyahan ang kapwa Senado? Kasi maraming nagsasabi, nakita ko sa group chat, baka meeting na naman yan na meron kayong matatanggap na maleta para pagdating sa botohan, masyashock na lang tayong lahat, ini-impeach na si BP Sara. O ganun, di ba? O kami lamang po ay naging kaming mga taong bayan ay nag-a-analyze lang po kami na sana naman ay kapag darating ang panahon na maglalahad na ng mga ebidensya doon si VP Sara at ang kampo rin ng kabila, sana naman ng mga senador natin, especially itong ating Senate President, ay patas kayo sa hearing na yan. Okay? Walang political motive. Okay? Kasi po ako, sa totoo lang, may tiwala po ako sa Senado compare dito sa Kamara. Yun ang totoo mas may tiwala po ako. Sana naman hindi nyo gigibain yung aming tiwala dito sa Senado. Careful lang tayo. Blue Ribbon Committee report, paano ibang mga tungkulin naman nila sa Senado? Buti na tanong mo yan, Jiggy, kasi naglatag ng suggestion ni Senate President pro tempore Ping Lacson na kung pwede, ang gagawin nila pag talagang nandyan naiakyat ng articles of impeachment at magsasagawa ng hearing at ng impeachment trial ang Senado, Monday, Wednesday, Friday ang impeachment trial, alas 3 ng hapon onwards. And then Tuesday, Thursday ang session ng Senado. And then all the mornings from Monday to Friday ay bukas para magsagawa ng committee hearings. Ang sinasabi ni Senator Lacson bilang isa sa mga leader ng Senado, hindi nila pwedeng pabayaan yung kanilang legislative work kahit pa meron silang malaking impeachment trial na kinakaharap. So mahalaga, mabalanse yung kanilang schedule that while they are doing their role as a senator judge sa impeachment trial ay nagagawa din nila yung kanilang legislative role sa paggawa ng mga batas. Mainam din daw, sabi ni Senator Lacson, hindi araw-araw ang impeachment trial, kaya nga MWF lang, para mabigyan din daw ng sapat na oras sa mga senator judge na mag-review, aralin yung mga nangyayari sa kada trial para sa kada salang nila ay handa rin naman sila pakinggan at magtanong kung may mga clarification sila sa mismong trial na yan, Jiggy. At gaya nila, magiging punong-puno pa lang schedule mo dyan sa Senado, Mayan. At ito nga, merong nakabinbin na petensyon sa Supreme Court si VP Sara, yung kanyang kampo, para harangin tong impeachment. Paano yung mga kalyado niyang senador? Tingin mo ba ay harangin tong trial?
So far, wala tayong naririnig mula sa minority bloc kung meron ba silang plano. Lalo na ang ilan sa mga taga-minority bloc, Jiggy, alam naman natin, kaalyado ni VP Sara. Pero ngayon pa lang, ang sinasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay pinaghahanda na niya si Senate President Soto na posible na questionin daw or i-challenge si Senator Rodante Marcoleta yun ngang pag-akyat niyang impeachment trial na yan sa Senado at i-challenge kung bakit kailangang itakil ng Senado yan. So as early as now, sinasabi ni Senator Ping Lacson, kailangan ready si Senate President Soto na sagutin yan. And so far, pagdating naman sa stability ng leadership, ang sinasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, wala siyang nakikitang nagdedelikado yung liderato ng Senado dahil may impeachment man daw wala, meron naman talagang gapangang nangyayari sa liderato, lalo na ngayon na nakabreak ang sesyon. But ang tingin daw ni Senator Lacson, solid ang suporta kay Senate President Soto, lalo't masaya naman daw ang mga senador sa kanyang panunungkulan, particularly yung members ng majority bloc. Yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, G. Ito na yung comment natin dyan, no? Sa totoo lang, naghihintay lang ang taong bayan dito sa move ni Soto at itong si Ping Lacson. Okay? So, sana ay hindi tayo madidismaya sa mga desisyon nila. Yan lang po ang aking panawagan, no? At respetuhin ang minority at higit sa lahat ay mas pakikinggan ninyo ang boses ng taong bayan. Okay? Kung talaga namang ganito lang yan, kung talagang totoo naman na may kasalanan si VP Sara, nakikita naman na yan ng taong bayan eh. Mapaghahalataan namin yan kung si VP Sara talaga ay may kasalanan, no? Mararamdaman yan ng taong bayan eh. Pero naman, no, sa ngayon, sa tingin ko, majority of the taong bayan ay alam nila na itong impeachment na ginagawa ngayon kay VP Sara ay lahat ng ito ay pamumulitika. Okay? As of now. So, yan po, no? Hihintayin natin yung impeachment proceedings na yan, no? Patungkol kay VP Sara. Dito naman tayo sa mga legal experts na nagsasabi na dapat nating klaruhin, linawin kung ano na ba talaga ang nangyari kay Zaldico. Okay? At papaano mangyari itong pagpapauwi ni Zaldico dito sa Pilipinas. Mangyayari ba yan? Hindi ba yan mangyayari? Itatago ba siya ng administrasyon? Ipipresenta ba siya ng administrasyon? Is there a chance na mapatawag siya sa Blue Ribbon Committee? Mahiring siya? Marinig natin ang side ni Zaldico? Yan. Malalaman natin yan. Paano nga ba mapapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldico? Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosip. Cheryl, may nakausap kang international law expert kanina sa One Balita Pilipinas, sa 1PH. Anong tingin niya sa usaping ito? Jiggy, nakausap natin kanina sa One Balita Pilipinas ang international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento. Una sa lahat, binigyan din niya na kailangang linawin muna kung ano talaga yung dahilan ng pagkakakustodiya ni dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Kasi sa ngayon, Jiggy, kapansin-pansin na kulang pa sa detalye ang mga impormasyon mula sa pamahalaan at wala ring nailalabas na visual proof na talagang nakadetain siya. Ayon kay Attorney Sarmiento, kung ito ay isang border o yan ngayon ang nakakatakot eh. Nahuli nga si Zaldico sa announcement ni Bongbong Marcos pero wala naman silang ipinakita na picture na si Zaldico po ay nandoon sa mga authorities ng Czech Republic. 'Di ba? Yan ang nakapagtataka eh. immigration issue, nasa saklaw ito ng mga otoridad ng Czech Republic.
Ibig sabihin, pwede ma-deport siya pero hindi ito automatic o garantiyado. At mahalaga, hindi rin siya basta-basta maipapauwi sa pamamagitan ng extradition. Kasi wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Pakinggan natin si Attorney Sarmiento. So hindi tayo pwede mag-request ng extradition. Or kung magre-request naman tayo ng extradition, it will be denied, but prerogative din ng Czech Republic na mag-deport ng tao. So it can be subject to a diplomatic negotiation between the two states. At Cheryl, kung hindi siguradong may papadeport si Zaldico at hindi rin siya pwedeng extradite, ay anong nakikita ni Attorney Sarmiento na paraan para siya ay mapauwi? Jiggy, ang pinakamalinaw na punto ni Attorney Sarmiento, ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan ay diplomatic channels. Ibig sabihin, makikipag-usap ang Pilipinas sa Czech Republic government. Ipaliliwanag na may kaso si Zaldico sa Pilipinas, isa na siyang fugitive at kansilado na yung kanyang pasaporte. At mula rito, maaaring hilingin ng Pilipinas na i-hold muna siya at huwag paalisin habang inaayos ang kanyang pagbabalik sa bansa. Pakinggan natin si Attorney Sarmiento. At this point, I think yung diplomatic negotiation lang talaga yung pinaka-fastest and most effective na route or remedy na pwedeng i-take ng Philippine government. At yung red notice, Interpol red notice laban kay Zaldico ay inaantay, malaki bang may tutulong nito para mapauwi si Ko? Tama ka, Jiggy. Hanggang ngayon, wala pa rin nailalabas na Interpol Red Notice laban kay Zaldico. At kapag sinuri natin yung website ng Interpol, may search engine kasi doon para may makita kung may Red Notice. Pero kapag hinanap yung pangalan ni Zaldico, wala pa rin resulta. Ibig sabihin, wala pa talagang Red Notice na ini-issue sa ngayon. Nauna nang sinabi nga ng pamahalaan na may request na. Pero ayon kay Attorney Sarmiento, mahalagang maintindihan nito. Ang red notice, hindi yan warrant of arrest. Isa lamang itong request sa ibang bansa na tulungan hanapin ang isang tao at posibleng i-provisional arrest ito. At mahalagang punto pa, may silbi pa rin ito. Pero sa puntong ito, hindi na ito ang pinaka-critical. Dahil nga, ang layunin ng Red Notice, mahanap ang isang tao. At ngayon, alam na kung nasaan si Zaldico at nasa kustodiya na siya. Kaya kahit may Red Notice o wala, kailangan pa rin ng kooperasyon ng Czech Republic para maibalik siya dito sa Pilipinas. Jiggy. At yun nga, no, kahit mahuli siya ng Interpol, paano siya mapapauwi gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, Cheryl? Jiggy, may isa pang legal na basihan na binanggit si Attorney Sarmiento, ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC. Parehong miyembro nito ang Pilipinas at Czech Republic at sa ilalim ng kasunduang ito, ay may obligasyon ng mga bansa na magtulungan para mapanagot ang mga nasasangkot sa korupsyon. At sa kaso ni Zaldico, mga kasong graft at malversation ang kinakaharap niya. Kaya pwedeng gamitin ng Pilipinas ang UNCAC pero muli sa pamamagitan pa rin ng diplomatic negotiation. Jiggy. At yun nga, no, yung pinost ni Attorney Roque, sinasabi niya, siya nagsasabi na may window para mag-apply ng asylum itong si Zaldico sa Czech Republic. Ano yung paliwanag dito ni Attorney Sarmiento, Cheryl? Oo, Jiggy, posible siyang mag-apply talaga ng asylum pero may malaking hamon dito. Kailangan niyang patunayan na biktima siya ng political persecution. Ngunit ayon kay Attorney Sarmiento, kung nahuli na siya dahil nga dito sa border issue, saka lang siya mag-a-apply ng asylum, maaaring makita ito ng Czech Republic na paraan lang niya para makaiwas sa deportation o isang afterthought na lamang. At kung magpapatuloy ang asylum application, mas lalo pang tatagal at komplikado yung proseso. Pakinggan natin muli si Attorney Sarmiento. Kung mag-file sa ng asylum, yun, it will again further complicate the matter. Pero kung makakauna yung diplomatic negotiation and then fruitful yung diplomatic negotiation na hindi pa naka-move forward if ever na magplano siya ng application for asylum.
Sa kabuuan, Jiggy, ang susi sa kasong ito ay nasa diplomasya, hindi sa red notice o extradition. At habang hindi pa nga ganap na malinaw ang lahat ng detalye, ang pinakamahalaga ang maayos at mabilis na koordinasyon ng pamahalaan para maibalik si Zaldico sa Pilipinas alinsunod sa batas. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Okay. Ganito po ha. Mag-explain po tayo. Simple lang po ang aking explanation dito. If ang bansang Pilipinas at ang Pangulo natin, no? At ang gobyernong ito at may mga authorities natin ay interesado po na mapauwi dito si Zaldico, talagang gumawa sila ng paraan o talagang gagawa sila ng paraan. Okay? Kasi po, kapag interesado po kayo, talaga, hindi imposible yan na maibalik dito si Zaldico. 'Di ba? Pero kung may hinaharangan kayo at takot kayong maibulgar ni Zaldico ang lahat ng mga kabalastugan dyan sa flood control scandal na yan, malabo na maibalik dito si Zaldico. Si Teves nga hinanapan talaga ng paraan na maibalik dito sa Pilipinas. Kasi gusto nila, 'di ba? Ginusto nila mas mas mahirap pa nga yung kay Teves compare dito kay Zaldico na nasa kamay na ng Czech Republic itong si kung totoo man yan na nahuli na. So dapat mabilis lang sana yan na maibalik dito. Pero bakit hanggang ngayon parang nahihirapan sila? Tingnan lang natin. Hindi tayo manghusga, pero yun lang po ang sa atin. Sana seryoso ang gobyerno sa pagpababalik ni Zaldico dito sa Pilipinas. Excited po ang taong bayan kasi si Zaldico lang po ang may hawak ng solusyon dyan sa flood control problem ng Pilipinas. Okay? So, ano kaya ito? Gaano ba kaya ito katotoo na high-level coordination team ang ipapadala raw dyan sa Prague para tutukan ang pagpapauwi ni Zaldico? Sana naman hindi ito gimmick na naman, no? At pautot na naman ito. Kasi ang hirap nitong administrasyong Marcos, nauuna kasi yung bibig nila kaysa nakikita ng taong bayan yung aksyon na ginagawa nila. Yan ang problema nila Ito, panoorin natin. We will bring Zaldico home. Yan po ang mariing pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa inilabas niyang video message tungkol sa pagpapauwi sa dating kongresista. Para sa iba pang detalye live, mula sa Malacanang may expert report si Maricel Halili Mase. Nasaan na daw ba itong siko base dito sa impormasyon mula sa Pangulo? Ruth, base nga doon sa inilabas na video message ni Pangulong Bongbong Marcos na nanatiling hawak ng mga otoridad sa Czech Republic ang pugante at dating Ako Bicol Party List representative na si Zaldico. Pero gaya nga ng sinabi mo, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na iuuwi dito sa Pilipinas etong si Zaldico at sisiguraduhin daw nilang papapanagutin ito sa mga ginawa niya sa mga Pilipino. Base dito sa video message na inilabas kanina lamang umaga ni PBBM, sinabi niya na inutusan na niya ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs para pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa Czech Republic nang sa gayon ay matutukan ng husto ang kasong ito ni Zaldico. Magpapadala rin umano sila ng high-level coordination team na magbabantay sa kasong ito ni Zaldico. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico. Mr. President, halata naman na may binabasa ka. Halata naman na wala kang alam patungkol dyan kung papaano maipapauwi si Zaldico. Yan nagbabasa ka, may nagtututor sa'yo dyan Ay nako, presidente ba talaga ito? Parang
parang reporter lang siya sa kanyang mga gabinete, sa totoo lang. Wala ka namang effort na ikaw talaga yung gumagawa ng hakbang, effort para maibalik si Zaldico. Nagbabasa ka lang, oh. Grabe. home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Sabi niya, he will answer to the Filipino people. Eh, ikaw, Mr. President, nagtatanong rin ang taong bayan patungkol sa iyo. Sagutin mo yung accusation ni Zaldico laban sa iyo. 'Di ba? Para straight na. Kasi ang sabi ng taong bayan, ikaw raw ay sangkot sa flood control. So i-defend mo yung sarili mo, 'di ba? Ruth, dito nga lang mga nakaraang araw naglabas din na pahayag itong si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na fake news daw itong kinakalat ni Pangulong Bongbong Marcos. Hininga natin ng reaksyon ang Malacanang tungkol dito sa panibagong pahayag ni Roque, pero sa ngayon ay wala pa silang ibinibigay na pahayag ukol dito. Ang malinaw ay yung sinabi ni PBBM na hawak pa rin ng mga otoridad sa Prague etong si Zaldico. Ruth? Yan kasi ang problema natin. Yung presidente kasi natin mayabang. Nagmamayabang na nahuli na raw si Zaldico. Nauna kasi yung bibig ninyo kaysa gawa ninyo 'Di ba? Ipinagmamayabang ni BBM na nahuli na namin, bla bla bla. Hindi nyo nahuli. Wala kayong effort. Kung nahuli man, Czech Republic o itong Prague ang gets the credit about sa paghuli dito kay Zaldico. Si BBM kasi, credit grabber itong presidente na ito 'Di ba? Announce na yan kung hindi totoo na nahuli si Zaldico, patay siya diyan. Fake news na naman itong bobong presidente natin. Basta unahin ko lang muna yung sinasabi mo na hiningan nyo ng pahayag tungkol dun sa sinasabi ni dating Secretary Roque na fake news, pero may sinabi ba ang Malacanang, bakit ni picture man lang o anumang parang senyales or pagpapakita na nandun nga talaga si Ko, bakit wala daw? Yun nga rin ang ipinupunto natin, Ruth. Nag-message na tayo kanina, nangihingi na tayo dito sa Presidential Communications Office na mga picture sana ni Zaldico para bilang patunay na hawak nga siya ng mga otoridad dyan sa Czech Republic. Tinatanong din natin kung bakit ilang araw na yung nakalipas mula ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nakuha na nga itong si Zaldico dahil doon sa kakulangan ng dokumento, bakit hanggang ngayon wala pa rin silang inilalabas na mga photos. Pero inaantabayanan pa natin kung anong magiging sagot ng Malasio tungkol dyan dahil hanggang ngayon, tikum pa ang kanilang bibig kung nasaan yung mga photos na nire-request natin. Ruth? Isa pa, Mase, itong high-level team na ipapadala daw sa Czech Republic, may iba pa ba yan detalye? Sino-sino kaya ang kasama dyan at partikular, anong gagawin doon? Wala pang ibinibigay na detalye tungkol dyan, Ruth. Very limited pa yung ibinibigay sa atin ng information maliban doon sa video message na ilibas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina kasi walang isinagawang press briefing si Undersecretary Claire Castro. So tingnan natin, oras na makita natin siya, baka makakuha tayo ng additional details. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Yan ha. So, tingnan lang natin kasi ang dami na pong balita tungkol kay Zaldico. Sana naman wag puro salita. Yun lang sa akin. Heto, pakinggan naman natin ngayon itong banat ni legend na si Jay Sonza patungkol po dito kay Ramil Madriaga, the self-confessed bagman ni VP Sara. Ito. Panoorin natin kasi maganda itong pakinggan itong si Jay Sonza Karamihan, siguro mga 95% ng mga witness na umiyak sa loob ng korte, mga nagsisinungaling, no? You ask any judge, any litigation lawyer or court staff, they will tell you the same, no? Yan ang mga observations namin ever since. Tapos pangalawa, paano mo naman paniniwalaan ang isang kidnapper
at isang mamamatay tao, no? Remember, he's facing, meron silang napatay na pulis. Pulis pa, kaya ako nung dumating siya rin at gwardyado ng mga naka-uniforme, hindi ko alam kung talagang pulis sila o NBI. Pero what is so ironic, ang pinatay pulis, pagkatapos ang nagbabantay sa kanya, pulis din, di ba? So, walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Itong nagpapatuloy pong pagdinig ng Kamara hinggil nga po dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at ilan nga po sa mga mambabatas ay pinapadalo nga itong BP Presidente sa ginagawa po nilang hearing. Kayo hubay pabor doon sa panawagan ng mga ilang kongresista? At talagang hindi hinto ng panawagan yung mga maleta beneficiaries. Gusto nila talagang mag-attend si Vice President Sara Duterte kasi yun naman talagang pakay nila na pag umattend, ipapahiya nila ng gusto. Masyado ng bistado yung bulletin nila para hindi maintindihan ng pangalawang Pangulo yung kanilang masamang layunin. Pero sa tingin po ninyo, obligasyon ba ng Vice Presidente na dumalo o karapatan niyang hindi umiwas nga po dito sa ginagawang pagdinig? Alam mo, sabi na nga nila, mini trial. So kung mini trial yan, siyempre may mga legal strategies din yung kanilang isinasakdal. Pero hindi ko maintindihan, Jade, kasi sinabi nila ilang beses na anong pangalan nito, sapat na yung sa forma, sa sustansya at saka sa ebidensya yung impeachment laban kay Vice President Duterte. So kung lahat ng yan na hinihiling ng proseso ay sapat na or sufficient sa wikang Ingles, there is no reason for them to conduct any more of this mini trial or sarsuela. All they have to do is submit it to the plenary, following the process and the rules, so that the plenary can act on the committee report of the Justice Committee. And as soon as the plenary shall have decided, if they decide to make basura, di basura siya. If they decide to submit it to the Senate for trial, then that is the trial, Jane. Opo, alam po ninyo, yung mga sinasabi po ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo na dahil sa kanyang patuloy na pag-iwas daw dito sa ginagawang hearing ng Kamara, ay tila ba umiiwas sa accountability? Kasi madalas ay nagpapalabas naman siya sa social media. Let me just correct that. Hindi, from the point of view of political science and law, hindi siya umiiwas. Katunayan, sinagot niya. Di ba? Sumagot siya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at yan ang tamang proseso. Ngayon, yung kanila, talagang ginagawa nila yan. Propaganda yan. They will bombard the public with publicity that the Vice President is, umiiwas. Kasi gusto na talaga nilang ipahiya ang Vice Presidente. Wala naman sila ibang layunin eh. Ngayon, tingnan mo, lahat sila para-pareho ang sinasabi. Pag tiningnan mo yung mga social media pages, biglang dumulusot sa iyong mga wall, mga sponsored pages na dati-dati wala naman, hindi naman dumarating sa wall mo, pero iisa ang tono. Ang tono ay umiiwas si Vice President, matitibay ang mga sinabi ni ako nga lang yung wall ko nilusob ng 675 troll. Isa ang tema, bigyan natin ng pagkakataon si Madriaga na ihayag ang kanyang mga ganito, tama naman yung mga ebidensya. So obvious, Jade.
Opo. Pero speaking of Ramil Madriaga, siya ho ba'y nagsasabi ng katotohanan para po sa inyo? Alam mo, number one, no? Nakakatuwa, nakakabanas na nga eh. Kasi tingnan mo, iiyak siya, ang pinupunasan niya ay salamin. Nakakita ng tao, umiiyak, pinupunasan yung salamin. Pangalawa, ako sa tagal ko sa JUCRA, no? Sa Justice and Court Reporting, karamihan, siguro mga 95% ng mga witness na umiiyak sa loob ng korte, nagsisinungaling, no? You ask any judge, any litigation lawyer or court staff, they will tell you the same, no? Yan ang mga observations namin ever since eh. Tapos pangalawa, paano mo naman paniniwalaan ang isang kidnapper at isang mamamatay tao, no? Remember, he's facing, meron silang napatay na pulis. Pulis pa, kaya ako nung dumating siya rin at gwardyado ng mga naka-uniforme, hindi ko alam kung talagang pulis sila o NBI. Pero what is so ironic, ang pinatay pulis, pagkatapos ang nagbabantay sa kanya, pulis din, di ba? So, walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Ano ka ba? Oh. Opo. At sa April 22 nga, araw ng Miyerkules yan, ay magpapatuloy nga itong hearing ng Kamara hinggil sa impeachment complaints laban sa Vice President. Ay, itutuloy nila yan. Pero, Itutuloy nila yan kasi yun naman ang kanilang bakay talaga na tuloy-tuloy lang yung vilification campaign because they don't have an evidence eh. Mismo nanggaling na yan kay Congressman kay Pastor Abante, no? Kay Benny Abante, na ang talagang pakay lang nila is makapamingwit ng ebidensya. Dahil wala nga silang ebidensya. Puro rehash yung kanilang, anong pangalan nito, yung kanilang complaint. At saan ka nakakita na ang mismong committee was supposed to be anong tawag nito, sila ang maghihimay kung may probable cause. Sila ang naghahanap ng ebidensya para dun sa complainant. Di ba? Dapat doon kasi pag nag-submit ka ng kaso, ordinarily, pag nag-submit ka ng complaint sa DOJ, sa prosecution, sa piskal, isasubmit mo lahat ng ebidensya para pag in-evaluate ng piskal yan, katulad ng Justice Committee, malalaman niya kung i-dismiss ba yan o isasampa sa korte. Ganun lang po yun kasimple. Huwag nating gawing bobo ang Pilipino sapagkat matalino ang Pilipino. No? Opo. So, ayan, nagsasabi na nga sila, wala sila ebidensya. That's why they're going into a fishing expedition. That is the very reason why Attorney Torion, Attorney Delgra, Attorney Luna and company, and then later on, the lawyer, the Vice President himself, filed the case before the Supreme Court because this is no longer within the constitutional processes of handling impeachment proceedings against impeachable officers. Sa tingin po ninyo, ito ngang ginagawang impeachment hearing ng laban kay Vice President Sara Duterte ay gusto ng publiko na maipagpapatuloy? Sa mata ba ng publiko ay pabor sila na ipagpatuloy ito o ayaw po nila, hindi pabor? Marami pong hindi sang-ayon po sa ginagawang impeachment laban sa Vice President. Alam mo, kung tatanungin mo yung congressman, sasabihin nila pabor ang tao, pero mismong pag pumunta ka sa on the grounds, and nagsabi na nga si Vice Chairman ng Justice Committee, si Kit Flores, no? Congressman Flores ng Bukidnon. Sabi niya, trabaho lang kasi ito, Vice Chairman ako, wala akong choice kundi gawin ito, no? Ito yung proceedings na siguro, hindi naman niya masabi-sabi na pag-utusan lang. Pero siya, malinaw ang sinabi niya, almost 100% ng mga tao niya doon sa distrito niya are against it. Ayaw nila ng impeachment kasi ang dami natin problema eh. Namamatay na nga sa pila sa ayuda yung mga tao. Pagkatapos impeachment pa tayo.
O hindi na halos makabili ng 1 kilong bigas ang ordinaryong Pilipino, impeachment pa rin tayo. Para tayong nakikipaglokohan sa sarili natin. Ang natutuwa lang nito kung sino yung mga sinasabi na nagkamal ng pera, no? At saka malinaw naman ito lahat ng ito nakasulat na o Plan Horus o Plan Red Wedding. Ang sinasabi po ng Korte Suprema na dapat dumaan sa due process ang impeachment. Ang sabi naman po ng Kamara, itong kanilang ginagawa at sa future pa nilang gagawin sa mga impeachment hearing ay bahagi daw po ng due process. Nakikita niyo po ba na ito yung due process na sinasabi ng Korte Suprema? Well, the Justice Committee will always insist that what they're doing is part of their due process. But you cannot be fooling the final arbiter of the law kung alin ang tamang due process. No, kung ang sinasabi ng Justice Committee members sa pangunguna ni Mrs. anong tawag nito? Jerbil Reyes Luistro, no? Naalala ko tuloy yung teacher, yung principal doon sa St. Francis Academy sa Batangas na tinanggal. Kaapelido ni Jerbil Luistro Reyes, no? They will always say this is due process to them, no? Because they will have to justify their acts. However, kaya nga pong umakyat, no? Sa Supreme Court, si Attorney Torion, Delgra, Attorney Luna at iba pang abogado, si Vice President Duterte, pagkatapos ang ikatlo ay itong grupo pa rin ng mga abogado, no, mula yata sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And then tinitingnan ko kung ako yung makakahabol ng we might be filing the case, another case against Luistro today, no, or tomorrow, sa pamamagitan ng aking abogado si Attorney Mark Tolentino, no, kasi kailangan matuldukan na itong mga kabulastugong nangyayari sa ating bansa, especially sa Kongreso. And hindi na tama Okay, so yan po ang latest na banat ni Jay Sonza patungkol po sa propaganda ng mga kalaban ni BP Sara, especially dyan sa Kamara. Okay, anong masasabi nyo, no? Comment po kayo sa inyong opinion, sa inyong reaction sa comment section at babasahin natin yan. As usual, binabasa ko yan Tapos sa mga first time lang dito na nanonood sa aking channel sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Updated pa kayo sa ating mga trending at mga maiinit na balita sa usaping politika. Okay? So, ayan guys. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!